Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Good evening sa iba. Dahil hindi naman siguro magkakapareha sa mga oras po natin. Ang oras po natin dito sa London ngayon is 12:43. 12:43 ng tanghali. Araw po ng Huwebes, mga karadyo, mga kaibigan. I just would like to say hi sa inyong lahat. Hindi ko po masagot ang individually yung inyong mga comments. Kaya nagka-heart na lamang po ako sa inyong mga comments mga kaibigan. Ang mahalaga po tayo ay nagkakaugnayan sa pamamagitan po naman ng YouTube para po ipaglaban natin ang ating nagkakaisang paniniwala. At siyempre, inspirado tayo dahil nandyan patuloy na lumalaban ang ating pong Vice President. Walang iba kundi ang ating Vice President na si Inday Sara Duterte mga kaibigan. Lumabas kanina yung National Economic Development Authority Chief, itong NEDA Chief ni Pangulong Marcos. Walang iba kundi itong si Ginoong Arsenio Balisacan. Ewan ko lang kung tama yung sinasabi niya o pinagtatakpan lamang ang tunay na sitwasyon ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil alam niyo na pag ganyang may mga senaryo, may mga political noise, may away, may hidwaan, lalo na dalawang matataas na leader ng ating bansa ang hindi nagkakaunawaan, ito yung isa sa mga armas ng administrasyon. Siyempre, palalabasin yung kanyang economic chief. Itong si NEDA Chief Arsenio Balisacan, sinabi niyang, walang epekto sa ekonomiya ang increasingly volatile environment na ekonomiya ng Pilipinas. Increasingly volatile dahil nga po sa kapag ka nag-aaway ang magkabilang panig, lalo na yung mga nangungunang leader, ang Pangulo at ang Vice President, siyempre magkakaroon po ng pangamba ang mga investors mga kaibigan na maglagak ng kanilang negosyo dyan sa Pilipinas. Kamakailan lamang, about a few days ago, nagpunta ng madalian itong si BBM dyan sa UAE, di ba? Naghikayat ng mga negosyante sa Pilipinas. Ano yun? Pilit nilang pinagtatakpan ang tunay na sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang taas ho ng palitan ng dolyar ngayon, hindi ho ba? Yung mga pinangako nilang magiging mura ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na yung ating staple na bigas, mga kaibigan, hanggang ngayon hindi pa naman, di ba? Ilang taon na. Sabi nitong si Ginoong Balisacan, malakas daw at nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano hong nababasa ninyo rito mga kaibigan? Pinagtatakpan siguro ng administrasyon yung tunay na sitwasyon ng ekonomiya natin, di ba? Kaya pinalalabas itong si Ginoong Arsenio Balisacan. Pero sa ibang issue naman madako tayo dito kay Vice President Sara Duterte dahil nababasa na niya yung susunod na mga akbang ng administrasyon. Nakatutok, naka-zoom in sa kanya. Idinadami na rin yung kanyang tatay na talagang gusto nilang tapusin itong si Vice President Sara Duterte. Naniniwala po mga kaibigan ng ating Vice President na ang pinalulutang ng gobyerno na naggamit sa Anti-Terrorism Act laban sa kanya ay kahalintulad po ng ginawa doon sa kontrobersyal at dating congressman na si Arnie Tevez na itinuturong siyang pumatay kay Negros Oriental Roel Degamo. Mga ilang taon na po yung nakalilipas mga kaibigan. Ayon kay VP Sara, sinusubukan di umano ng pamahalaan na silipin at pakialaman ang kanyang properties, yung mga kanyang ari-arian at mga assets kung meron man mga kaibigan.
Ang susunod dito, Anya, ay ang pag-cancel sa kanyang passport. Very grim, ano, yung mga nakikinikinita niya na talagang gagawin sa kanya. Bukod pa dyan, ang pag-i-issue ng red notice para limitahan ang kanyang mobility tulad po ng pag-travel abroad. Yan, ganyan ang mga nakikinikinita ho ng Vice President. Which is hindi malayo mangyari kung talagang tutok ang gobyerno na tapusin siya, mga kaibigan. Ano? Ang isa pa, ang pag-frozen sa kanyang assets ng Anti-Money Laundering Council o yung AMLAC at ang panghuli, mga kaibigan, ano, ay ang pag-i-issue po ng search warrant laban sa kanya na ayon sa Vice President ay malinaw na opresyon at harassment laban sa kanya, mga kaibigan. Gawa na niya, naniniwala itong si Vice President Sara na gawa na niya ang playbook ng gobyerno at sinusundan na lamang o sinusundan na lamang nila ito. Pineplay na nila yung kanilang playbook. Kumbaga parang tapos na. Nakasulat na ang susunod nilang mga hakbang laban kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Ano? Meron pa nga dyan lutang na yung issue na i-impeach siya. Oh, unang nagpalutang dito yung dating attorney Bobo. Oh, itong si Gadon na talon ng senatorial candidate. Ngayon may mga ilang kongresista na rin ang nagpapalutang na posibleng impeachment daw laban kay Vice President Sara Duterte. So, kaabang-abang, mga kaibigan, kaabang-abang dahil naalala ninyo nung nag-presscon ang dating Pangulo, si Duterte, Pangulong Digong, na tatay ni Vice President, border daw sa seditious. Parang seditious daw yung kanyang binanggit na kakausapin niya. Yung mga militar o kaya sinabi niyang militar lamang ang pwedeng kumurek dito po naman sa maling pamamalakad ng administrasyon, mga kaibigan. Ano? Kaya hindi ho malayo yung mga sinasabi ni Vice President Sara, yung kanyang picture na nakikita. Na unti-unting ipinatutupad inisa-isa laban sa kanya, ay idadamay niya rin dito ang kanyang tatay na dating Pangulong Digong. Ganyan talaga. Gusto silang tapusin, abangan natin ng susunod na mga kabanata. Basta tayo dito, mga kaibigan, ay maging mapagmatsyag. Maging mapagmatsyag sa bawat ikinikilos. Dahil nakakalimutan yata nila, mga kaibigan, tayong mga Pilipino ay mahilig sa underdog. Kung sino yung sinusupil, kung sino yung sinisikil, yun ang tinutulungan natin, di ba, mga kaibigan? Kaya kung pilit po nilang sinisikil at pinahihirapan, tinitira ng below the belt, itong si OBP, mga kaibigan, hindi sila nagkakamali. Diyan sila nagkakamali dahil mahilig ang maraming Pilipino doon sa underdog. May mga darating na eleksyon pa naman, mga kaibigan. Doon na lang sisingil. Doon na lang ibubuhos ang nagkakaisang puwersa at doon na lang magkaisa, mga kaibigan. Doon na lang magkaisa at ipakita ang puwersa, mga kaibigan. Dahil ang mga Pilipino, katulad po ng sinabi ko, ay mas tinutulungan tayo, may simpatya tayo doon po naman sa isang underdog. Kaya sa susunod po na magkabalitaan tayo, mga kaibigan, sana magkausap-usap tayo online. Huwag po ninyong kalimutan, mga kaibigan, na mag-subscribe sa ating channel. Pwede rin niyo po akong i-add sa Facebook. Yung pangalan ko is Buddy Bernardino. At siyempre, meron din tayong Facebook page, ang Radyo Pilipino UK, na nagmumula po naman dito sa London, United Kingdom.
Hanggang sa susunod mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Ingat po kayo, ingat lagi. Thank you!